Gusto nyo bang swertihin? Yes? Yes! Yes! Ito ang pwede nyo gawin. Manood ng AHA dahil sagot na namin ang mga pampaswerte tips this 2024. Dito rin ba sa Binondo ang punta nyo ngayong bagong taon? Uy, naghahanap kayo ng mga pampaswerte mga kaahano. Eto nga, at abang na ang dalawa rin nating kaaha na ang negosyong pagkain umaari ba? Ay, naniniwala po kami sa mga pampaswerte. May mga feng shui din po kaming pinapakinggan. Pandemya pa raw noong sinubukan nilang magnegosyo. At ang binabalik-balikan nilang recipe, Pares with a twist. Meron itong toppings na bone marrow, bagnet, chicharong bulaklak, karne ng baka at mga lamang loob. Wala raw kapares ang lasa nito. Ang dating pag-aalok lang sa mga kapitbahay, lumago at bingo. Ang Pares negosyo pumatok. By 2021 po, tsaka po kami nakapag-extend sa kabilang pwesto. Then, yun po, tuloy-tuloy lang po na nagtitinda po kami ng pares. At sa pagpasok ng bagong taon, hiling daw nilang mapanatili ang tagumpay na kanilang Pares business. To the rescue na dyan at buhay naman ang mga lucky tip ng sikat na feng shui expert na si Master Hans Kua. Kuya Drew, mambibitin muna tayo. Alam niyo bang ang taong 2024 sa Chinese Zodiac ay Year of the Wooden Dragon? Roar! Pero ano nga ba ang characteristics nito? Ang dragon, isa sa mga auspicious, ibig sabihin pinakamaswerteng sign. Palaban to. Attack mode siya. Palaban na rin kaming marinig ang mga payo ni Master Hans. At una sa listahan, syempre dun tayo sa usapang pagpapayaman. Sino bang may ayaw humiga sa pera ngayong taon? Hehe! Ang pampaswerte tip ng eksperto para sa tuloy-tuloy na magandang takbo ng inyong negosyo, Dragon Statue. Para tayo swertihin, kailangan natin mag-decorate o mag-display ng dragon. Kahit anong klaseng dragon ay magandang i-display sa bahay natin. But if pinanganak ka ng dog sign, bawal po ng dragon. Magkalaban kasi. Ayon sa eksperto, magandang ipwesto ang mga dragon display sa southeast direction ng living room o office area. Pero wag daw sa kwarto mga kaaha. Ilabas naman ngayon ang inyong mga wallet dahil pupunuin natin yan ng biyaya. Kailangan wallet natin bago o walang sira. Ang wallet natin, iwasan natin maglagay ng wallet na may mga laman ng mga resibo. Ang wallet kailangan lalagyan ng pera. Siyempre, hindi rin daw dapat mawala sa listahan ng pampaswerte ang mga money plants and money tree. Ang money tree kasi, nagsisignify yan, yung negosyo mo ay nag-expand. And from na-root ka na po, ay dahan-dahan na-expand, dumadami ang branch mo. Sagarin na natin dahil ang lucky color this year, i-reveal na ni Master Hans. Ang 2024, ang lucky color, lucky element natin, pagdating sa pera aspect, is violet. Violet or any touch of water element. Water element, susunod dyan si blue, black. This might boost or might enhance wealth or lucky element. Kumapit sa lucky colors for this year. Ilabas na ang mga violet at blue niyong kagamitan. Narito pa ang ibang bagay na makaka-attract daw ng swerte sa inyong lugar ng negosyo. Money bar sa cashier. Wealth inviting cat para i-welcome ang customers at maging ang swerte. At siyam na money frag mula sa main door hanggang sa inyong cashier. Mapapalundag nga raw kayo sa nag-uumapaw na biyaya. At ang inaabangan ng lahat, usapang love life. Pero teka, kamusta naman kaya ang pag-iibigan ng ating Mari at Pare? 15th year na po namin yan as mag-partner. Actually, hindi pa po kami legally married, pero nagsasama na po kami for 15 years. May inaantay lang po kami kung kailan po yung right time, kung kailan kami magpapakasal. Kapit lang mga kaaha dahil medyo may bad news si Master Hans. Hindi parehas ni Rabbit last year, 2023. Rabbit kasi, it's a sign of love. The relationship of the dragon is not harmonious. Hindi siya ganun ka-cool, ka-relax. Makakatulong ang pag-display ng happy couple sa bedroom. Ang ibig sabihin ng happy couple na to is blissful, long-lasting. Swerte na nga sa negosyo at buhay pag-ibig,
Pero ang kalusugan, naku po, dapat mas priority natin. Nung pinanganak po ako, meron po akong congenital heart disease. Ngayon naman po, 35 years old na ako. Swerte pa rin po na hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Makatulong ang pag-display ng tinatawag nating holo or holy cord ay isa sa mga pang-cure ng illness star. Ito po yung iniinuman ng mga gamot during the God's time pa para maging immortal daw sila. Para maging forever silang nabubuhay. Hindi sila kakasakit. Nailista na ba lahat ng tips ni Master Hans Kua? May bonus pa tayo mula sa isa pang feng shui expert. Although, nung pagpasok po natin doon sa door, nakita po natin kasi is medyo irregular po yung shape ng bahay. Sometimes, nahihirapan siya mag-stabilize o mag-collect ng maayos na energy. Pagpasok po natin, sobrang bukas na bukas yung kitchen. Yung sa bedroom naman po, napansin naman natin, is kasi yung kanila pong bed, yung ulo po nila nasa bintana. Okay, minsan kasi pag ulo mo nasa bintana, minsan nakaka-cause din siya ng lack of confidence, okay, or minsan mabilis kang nagkakaroon ng headache problems. Mas maganda sana kung itutwik po nila yon, yung ulo po nila is papunta na po sa pader. Mas better. Sobrang positive kami na lahat po na natutunan namin ay magagamit po namin to this year. Sa haba ng listahan ng mga posibleng magdala sa atin ng swerte, may paalala pa rin ang ating mga feng shui expert. Na ang mga lucky charms, ang feng shui ay sangkap. Ingredients lang po siya. Pandagdag swerte lang. Tayo pa rin po gumagawa ng swerte niyo po dahil nasa ating mga kamay pa rin nakasalalay ang ating mga tagumpay. Walang masama kung maniniwala sa mga payo at gabay. Pero ang totoong ingredients sa tagumpay, hindi naman sa sikreto. Dahil sa tamang timpla ng sipag, diskarte at swerte, tiyak na bubuga ng mga biyaya ang ating bagong taon.